Thursday Evening Team Focus! Blessed Thursday Evening Team Focus! Sabay, 1, 2, 3, go! Blessed Thursday Evening Team Focus! Yan, magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayon, no? Kaya sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa. Shoutout sa inyo lahat at magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, at of course sa ating mga international viewers. Yan. Amen, amen. Parang ano? Hello. Ang pantay kasi talagang templado yung pagkasukat ng adventahe ng mga ng ating mga speaker. Talagang pang analog Ita mo naman, oh. Pantay sila. Yan, sige. Yan, maganda. Oo. Magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga kapatid nating Team Focus dyan na iba't ibang area. North, South, East, and West corners na Team Focus. Shoutout sa inyo lahat at sa mga shoutout din sa mga taga-ibang simbahan na kabataan. Lagi namin tanong, bakit ka nandito? Hindi, biro lang. Shoutout sa inyo. Thursday. Yan. Hindi, tapos na. Grabe naman mag-service alas 8. Ano ka ba? Alright, so shoutout sa inyo lahat. Of course, shoutout sa aking area, ang Southeast Border Family, ang pinagsamang Chosen G at saka SB Gen. Yan, shoutout sa inyo. In short, Civil War. Yan, kaya shoutout sa inyo. And shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, at kay Baby LG na tulog sa taas. At mamaya ang alas 12 ay gigising. Yan. Sir Dominic! Amen. Shoutout nga pala. Okay. Good evening, Team Focus. Ano? Nagsabay-sabay sa utak ko eh. Anyway, binabati ko nga pala ulit, Team Focus. Magandang gabi sa inyo lahat. And binabati ko rin yung aking grupo sa Young People, Trusted Timothy. I hope you're watching. And of course, yung mga young people namin sa aming area dyan sa Team Pag-asa. I hope you're watching dyan sa, sa Agdon Station. And of course, binabati ko rin yung Wag ganyan. And shoutout din pala, of course, kay Mami. And kay Tita pala, nandyan, papunta pa lang ba? Shoutout, I hope you're watching. May tita. Tita pwede. Sabi ng mama mo, tita na lang. Yan, of course, sa lahat ng ating mga Studio Live audience dito, yan. Ang mukhang tahimik na Studio Live audience, pero pag pinag-ingay mo to mga to, katumbas ito, sandaang tao. Wala. Yeah. Yan, oh. Talagang grabe rin yung pagkatimpla ng camera, no? Muntik nang makita ang electric fan. Parang tayo may balcony sa studio natin. Asa ba yung camera? Ayan. Parang may balcony sa studio. Ang taas. Alala ko tuloy yung chapelar, no? Gusto talagang kunin yung ulo nandun sa dulo ng screen, eh. Yan, shoutout. And of course, syempre, lagi natin ito hindi na-recognize, kaya recognize natin yun. Ang ating deaf interpreter, yan, si Miss Aloha Daef. Aloha! Yun, no? Pambira talaga. Ang laki naman. Grabe naman yun. Sinolo talaga. No? Yan, shoutout sa inyo. And of course, sa lahat ng mga deaf, mag-ingay. What? Yeah, biro lang. Kaya tayo may ganyang ministry kasi mahal natin sila. Alright? So, kaya, shoutout sa inyo lahat. Let's enjoy this program with our team marching towards your commitment. Kaya, para sa mga nakamiss noong ating last episode, i-recap yan sa atin ni Sir Dominic. Kaya Sir Dominic, sige, recap muna bago pa i-recap ng iba. Kala ko sabihin mo, i-replay nyo na lang. Okay, magandang gabi ulit, Team Focus. And ito yung napag-usapan natin last week. Recap lang. Marching towards your commitment. Ang verse natin dyan, Psalms 37, verse 7. Di ba, pinag-usapan natin last week, ang sabi ni Sir Maki, yung marching, doon sa marching towards your commitment, yung marching dyan, inahilin tulad niyan sa mga marcha ng mga sundalo. Diba? Pag nakita mo, sabi niya, pag nakita mo yung pagmamarcha ng mga sundalo, may kasama yung discipline at may kasamang professionalism. Yan, kumbaga snappy ba? Snappy. Hindi lang siya hindi lang snappy na pag tinignan mo snappy. Kumbaga yung mentality. Yung yung mindset niya is snappy.
Marami kasing young people ngayon, pagdating sa kanilang buhay, pagtinignan mo, mukhang snappy. Pero pag kumilos, wala pala. Hindi pala snappy. Okay? Snoopy. Okay? Maraming young people ngayon, kulang sila ng professionalism. Di ba? Marching towards your commitment. Kaya hindi nila ma-reach yung commitment kasi kulang sila sa professionalism. And yung professionalism, it involves maturity. Yan ang ayaw ng maraming young people ngayon, maturity. It's not about the looks. Young people, it's not about the looks. It's not about the looks. Team focus. Okay, sinabi ni Sir Maki, it's about how you do things consistently. Consistently, team focus. Diba? And then, in-explain niya ulit sa atin, ano yung towards? It means focus. So, marching towards, it means focus. Focusing towards your commitment. Na maraming yung people ngayon, yes, nagmamarcha, pero hindi sila nagmamarcha towards doon sa kanilang commitment. Hindi sila focused doon sa commitment. Sabi ni Sir Maki last week, it takes discipline. It takes discipline and professionalism to reach your commitment. Ulitin ko lang, team focus, it takes discipline and professionalism to reach your commitment. Pag hindi, ito yan ang bagay yan ang bagay na kailangan ng young people ngayon. Professional at disciplined na buhay. And yun ang problema, kailangan natin pero hindi natin gusto. Team focus. Di ba? Mabilis lang lumipas ang panahon, 'di ba? Nagsimula tayo, sinimula ni Sir Maki last week, pinaalala niya sa atin yung topic natin nung January. 'Di ba? Nagbigay siya sa atin ng topic nung January. Ano yung topic natin nung January? Iba 'yon. New Year's commitment. So meron tayong commitment for this year 2025. Pero ang sinabi diyan ni Sir Maki, mabilis lang lumipas ang panahon, ang oras. Matatapos na yung panahon, pero yung commitment natin, hindi natin matapos-tapos. Bakit? Kasi hindi tayo nagmamarch towards doon sa ating commitment. Maraming yung people ngayon, gusto natin ng respeto. Itsura mo dyan, bro. Gusto natin ng respeto. Gusto natin ng respeto, pero, yung akto natin, walang disiplina at walang professionalism. Diba? Binigyan tayo ng example ni Sir Maki last week. Simple at maliit na bagay kung iisipin. Yung pagpunta na lang natin sa mall. Diba? Yung pananamit natin. Yung iba sa atin, nakapajama na lang. Yung iba sa atin, hindi maayos ang itsura. Kumbaga, kagagising lang sa kama, diretso mall. Pero pag binastos tayo, ma-offend tayo, magagalit tayo. Bakit? Hindi makita sa atin yung professionalism at disiplina. If you don't want to face your commitment professionally, you will never take your commitment seriously. Yan ang pinag-usapan natin last week, Team Focus. Yan po, Sir Maki. Yeah, professionalism, Team Focus, yan ang isa sa tatandaan ninyo. Again, sabi ko nga, you've got to be professional at your young age. Isipin ninyo, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, di ba? Wala naman akong against sa Team Prep. Lalo, mahal ko yung grupo na yan. Galing tayo dyan. Yun nga lang, Fearless lang kinikilala kong grupo dyan. Sensya na. At saka yung grupo ng kaibigan ko, ano yun? Ang grupo niya? Steadfast. Hindi, grupo niya. Ha? Purposeful. Yan. Yan, sa lawaan ako dyan eh. Pag may puto sila, dun ako. Pero pag may donut tayo, dun tayo. Yan. Kaya, ano yan? Pero alam nyo, ito, even Sir Tony, nanonood dyan sila Sir Tony, sila Ma'am Sai, at sila Ma'am Ara, sila Ma'am Rona, at ganun din si Sir Roy, of course, na nanonood dyan sila dito minsan na ating programa. Alam nyo, even sila can testify that a lot of members na nasa Team Prep, they are still acting like in your age. Alam nyo kung bakit? Isa lang ang susi dyan. Pag ganyan ang problema ng kabataan ngayon, lack of professionalism. Actually, professionalism, you don't have to have a work para tawagin kang professional. May mga professional, masamid.
May mga professional na hold-upper. Diba? Maraming professional. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kailangan na mabigat na edukasyon para tawagin kang professional. Alam nyo yung sinasabi natin dito, yung lalo na kung ikaw ay isang kabataang Kristiyano, i-act mo lang kung paano sinasabi ng salita ng Diyos, Sir Dominic, kung paano ka mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, you can be called professional. Because professionalism hindi ito nagdi-deal na meron kang degree para tawagin kang professional. Amen. Hindi ibig sabihin mataas ang edukasyon mo para matawag kang professional. Simple lang, alam mo kung ako tatanungin, Sir Dominic, siguro may mga magdi-debunk sa akin ito. Well, sa akin ito. Hindi to sa inyo. Sa akin ito. Sa ganun sa akin, pag sinabi mong professionalism, Sir Dominic, yung magkaroon ka ng ayusin mo lang yung buhay. Amen. Ayusin mo lang yung buhay mo. Maraming magsabi sa hindi yan ibig sabihin ng professionalism. Sige, sabihin natin edukasyon ang professionalism para matawag kang professional. Bakit maraming edukasyon ang walang galang? May mataas na edukasyon, walang galang. Amen. May mataas na edukasyon, di marunong rumispeto sa kanilang mga magulang. Familiar, team focus, di ba? Straight A's ka pagdating mo sa exam mo. Sa school, maraming ganyan. Pero pag tinignan mo sa pamumuhay, hindi mo makitaan ng straight A's na buhay. Diba? Ang mo, C- pa. Pag tinignan na, buhay mo. Mahirap niya kung nag-D ka pa. Baka kasunod na yan, F ka na. Diba? Iba naman yun. Diba? Pero minsan, papunta dun. Kung titingnan mo, kung edukasyon ang pagiging professional, sana maraming kabataan ninyo ngayon ang kagaya ninyo ang maayos na buhay. Amen. But you too can testify. Ilan na nagtitestimony sa ating simbahan, Sir Dominic? Tinan mo Ilan na nagtitestify sa ating simbahan, Sir Dom, na kailan sila nasama sa mga tops? Diba? Yung top numbers ng kanilang na nagsimula sa top 10, nakapasok ng top 5, iba naging top 2, naging top 1. Diba? Ilan na nagtitestify sa inyo na ganyan dito? Kailan nagsimula yan? Nung naturuan kayo mula dito sa simbahan. We're not saying that we're the perfect church, pero yung tinuturo kasi sa atin dito, yun ang tanging paraan para may apply mo sa buhay mo ang professionalism. Amen. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi, ngayon idinikit pa natin ito, Sir Dominic, sa isang pinakamabigat na salita sa lahat. Alin yun? Yung salitang commitment. So if you are professional towards your commitment, yung pagiging, alam mo, sir, isa sa mga dyan, Sir Dominic, team focus, isa sa mga hinahangaan ko sa professional, sa isang professional, alam nyo kung ano makikita nyo, yung focus. Amen. I'm telling you, Sir Dom, lalo na sa Amerika, pabalik-balik kami doon. Pag kinausap mo yung mga professional doon, pag-usapang business, pag-usapang yung talagang forte nila, when it comes to their pagiging professional, huwag kang mag-a-attempt na disturbuhin sila. Kasi mapapahiya ka Mapapahiya ka. Minsan magugulat ka sa kanila. Ang bait, kausap mo mabait, pero pag nagsasalita yan patungkol dun sa isang bagay na kanilang forte, tapos bigla kang pumasok, yung bait nila, titingnan kanila ng masama Bakit? Kasi grabe ang focus. Ganyan team focus kung pag tinawag kayong professional towards your commitment, dapat grabe ang focus mo dyan. Kaya nga ito yung gagamitin nating talata. Kaya nga sabi ko sa inyo, last week, iisa-isahin na natin itong verse na ito. Alam nyo, ang ganda lang ibig sabihin ng mga phrase dito kanina. Actually, kanina, Sir Dom, tinitingnan ko yung calendar. Bitin to pag hinati-hati natin isa-isa. Kasi meron na lang, I think, 3? Dalawa na lang ba? Dalawa na lang. So, kung iisa-isahin natin ito, kasi ko sana to 1, 2, 3. Yeah, 3 ito. So, ngayon ay 4 ito actually. Hinati ko sana ito sa 4, Sir Dom. Pero hindi nakakakasya. Mabibitin tayo kasi bukod akala ko talaga 5 yung Thursday ng buwan na ito, ng March. But anyways, tignan natin kung hanggang saan tayo matatapos. Pero I want you to focus kasi, alam nyo, team focus, ito yan. Katulad ng pinag-uusapan natin, ibig sabihin ng marching, it involves discipline and professionalism. Yan, whether you accept it or not, magalit kayo sa magalit, yan ang kailangan ninyo. Amen. Team focus, you've got to be disciplined and you've got to be professional. If you want to be professional, you've got to be disciplined, and if you want to be disciplined, you've got to be professional. Balik-balik na rin mo man yan, dalawa na yan, hindi mo kayang paghiwalayin yan. Yan ang dalawang bagay na bubuo ng pagkatao mo
upang ma-accomplish mo ang commitment mo. Sabi nga ni Sir Dominic kanina sa recap na pag-usapan natin last week, if you want to be serious on your commitment, kung gusto mo seryosohin talaga ang commitment mo, be professional. Be professional. If you're 13 years old, you act as 13 years old. According to the Bible, pinag-uusapan natin. And if you are still on your team focus age, better act na nasa team focus age ka. Huwag ka mag-a-act na papunta kang team prep hindi papunta, I'm sorry. Huwag ka mag-a-act na ikaw ay nasa team prep na kung nasa team focus ka pa lang. Bakit? Hindi pagiging professional yon. Sige nga, bagay ba na pag mag-a-act ka na ito yung trabaho mo, parang ina-act mo yung mataas sa trabaho? Hindi, di ba? Kung usapan trabaho lang. Di ba? Kaya nga, ano ang tinuturo ng ating mahal na pastor dito? Para ma-enjoy mo yung pagiging trabaho, yung trabaho mo na yan, you've got to be professional. Alam nyo ba, dito, ngayon, tinuturo ng ating mahal na pastor, yung mga social, mga street sweeper na nga po ba, Sir Tom, baka hindi mo alam. Naka-long sleeve yan, no? Naka-long sleeve yan. Kahit wala pang ligo yan, naka-long sleeve yan. Ha? Oh, naka-long sleeve yan. Sir Dom, may nagtatanong na nga, grabe naman daw ang uniform ng mga nagwawalis. Bakit? Kasi gusto natin maging professional eh. Amen. O, tinan nyo. Amen. Ito, kidding aside O, tinan nyo. Ilang kaya ang nagpo-post ng ganon? O, gaya nung pinopost ni Mr. Santiago. O. Ilang kaya ang pinopost ng ganon na may hawak na walis? May hawak na walis pero naka-long sleeve. I'm not kidding. Yeah. Amen, amen, amen. Ilang kaya ang tatanggap sa inyo yan na naka-long sleeve kayo? Tapos, isipin mo, alas 8, usbong na araw nun, naka-jacket pa din. Halatang walang undershirt sa loob. Diba? Ilang kaya gano'n, may hawak na walis ting-ting. Ang bango nun pagkatagal. Diba? Imagine nyo yan. Young people. Bakit? Kasi ganyan ang tinuturo ng ating mahal na pastor. Amen. Kung gusto mo ma-enjoy ang present na ginagawa mo ngayon, be professional. Yes, sir. Huwag mo nang antayin na pagtanda mo, tsaka ang galaw mo, pambihira naman. Maligalig ka pa kay Jigglypuff. Bakit ba si Jigglypuff? Mas malakas pa boses mo sa kanya pag kumanta. Na kung kailan maraming tao, tsaka kakanta ng pagkalakas-lakas. Di ba? O kung kailan kung kailan maraming tao, kung kailan may camera, tsaka gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Ilan taong ka na? 30 plus, 40 plus, 20 plus. That shows lack of professionalism. Amen. And eto yan, team focus, makinig kayo ng maigi. Pag papunta kayo ng commitment nyo, pinag-uusapan natin dito, even our pastor already told us, eto yan, pag sinabing commitment, it should be taken seriously. Amen. Bakit? Kasi kadikit niyan ay Diyos. Ang kausap mo dyan ay Diyos. Hindi mo kausap tao. Pag nagbitaw ka ng salita sa tao, madali lang baliin yan eh. Pag di mo trip, huwag mo na sundin. Pag di mo gusto, huwag bayaan mo na. Pero pag Diyos ang kausap mo, it's another thing. Team focus. Kaya nga, dito, pinag-uusapan natin, marching towards your commitment. A disciplined and professional life, papunta sa commitment mo. Kasi nandiyan dyan nagbitaw ka na ng commitment. So anong gagawin mo dyan? You will march towards it. Sabi nga natin dito last week, maganda yung binitawan mo na yun, Sir Dominic Pag ikaw ay mag-marcha, nagpo-practice ka pa mag-isa. Kung tama ba yung angat, level ba yan sa waist mo? Gumagalaw ba? Are you swinging your arms or are you clipping your arms ba? Naka-straight ba yan sa guhit ng pantalon mo? 'Di ba? Are your toes pointing on the ground ba? Bakit? Kailangan ganyan yan. Bakit? Kasi kapag hindi mo pinractice yan, mamamali ka on the actual. Pag hindi ka nagsanay, mamamali ka on the actual. Pero pag sa umpisa sa practice pa lang, Sir Dom, sa pag-iensayo pa lang, hindi mo na hinaluan ng professionalism at saka ng disciplined life, wala ka. Sa actual, bagsak ka. Yes, sir. Diba? Alam nyo, ganyan ang pagkakamali ng maraming kabataan ngayon. Kumo practice, kumo preparation, ayaw nila. Lalaruin nila. Kaya nga, di ba, sa choir, sinasabi ko lagi sa choir, shoutout sa lahat ng mga choir members dyan, sinasabi ko lagi, anong sinasabi ko lagi sa inyo? Yung warm up, huwag niyong kantahin. Huwag niyong kakantahin kasi, matindi yung warm up, naalala ko yung warm up na ito di ba? Yung warm up, pag kinanta mo yan, paus ka sa kanta, maniwala ka sa akin. Kaya nga warm up
Kapag yung dynamic stretch, inilaro mo agad, pupulikating ka na kapag naglaro ka. Bakit? Exhausted na masyado yung katawan mo, pagod ka na. Wala ka na, imbis na nakondisyon ka, nakulangan ngayon ang kondisyon yung katawan mo. Kaya ano nangyayari ngayon? Nagkaka-injury ka. In the actual, wala na, low performance ka na. Hindi na kaya. Hindi mo na mabibigay yung pinaka-the best mo. Bakit? Bagsak ka na sa actual eh. But napagod ka dun sa preparation kasi hindi mo hinaluan ng professionalism and a disciplined life. Ngayon, tingnan ninyo. Dito sa ating pinag-uusapan. We're marching towards our commitment. Now, if you will not be professional team focus and if you will not apply ang disiplina sa buhay ninyo, sayang ang commitment na binitawan ninyo. I don't know kung anong commitment meron kayo na binitawan nyo sa Panginoon bilang isang kabataan, pero para hindi masayang yan, be professional on your commitment. Now, ano ba, Sir Dominic, pag sinabi nating being professional? Being professional ay sumusunod ka ayon sa plano. Okay, halimbawa, sa isang kumpanya, ang pagpapalago ng isang kumpanya, meron niyang plano. Hindi ka pwedeng mag-jump from 0 to 100. You've got to take it step by step. Amen. Kung yan ay phase 1 ka lang. 2 sets of 3. Yan. Huwag kang tatalon agad sa 7 cards of 7 color. Talo ka dun. Pag tumalong, mamadaliin mo yon, minsan hindi mo alam paano nabubuuhin yon. Oh, pero kung step by step, hanggang sa makarating ka sa phase 10 nang maayos, panalo ka. Pero pag na-reverse ka, Hindi reverse show. Pag na-skip ka. Pero hindi lahat, sabi ni Sir Ponching, hindi lahat na nai-skip, natatalo. 2-0. Yan ang tatandaan ninyo. You've got to take it phase by phase. Huwag kang tatalon, okay, gusto mo kaagad ng 10. Katulad nung yun nilalaro namin, yung phase 10. May nauna na sa phase 10, akala niya panalo na siya. Nauna siya. Yung pinagpasahan ko kasi nagpalit kami. Shoutout ni Brother Janre. Nagulat ako, nag-second pa. Nanalo pa. Kalahin niyo yan? Kasi yung isa doon, meron kasi isa doon, Sir Dom, gigil eh. Nauna na siya, akala niya, panalo na siya. Ayun, siya lang ang hindi Southeast ngayon. Pero, yun yung sinasabi. Kidding aside, pag sinabi mong professionalism, Sir Dominic, and discipline, you've got to say to yourself, relax. Relax. Bakit? You've got to follow the pattern. Parang sa marching. You've got to follow the right beat. Di ba? Natatawa nga ako, kaya pagod na pagod yung mga PSS student pag nagmamarcha eh. Ang bira, kulang na lang beatbox yung gamitin eh pag nagmarcha sila eh. Pag sinabi na ni Sir Gremon na, Kad, pambira, bang, 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 bang. Ganun na eh. Hindi na bang, bang. Dapat ganun, di ba? So you've got to follow the pattern para hindi ka mapagod. Amen. Yan ang tinatawag na professionalism. Alam nyo kasi, team focus, ganito yan. Kahit gaano ka ka-professional, kapag inunahan mo ang pattern, mapapagod ka. At ang tendency kapag napagod ka, hindi ka lang basta magpapahinga kundi titigil ka. Amen. Okay? Ngayon, pag tumigil ka, pag pinag-usapan natin yung commitment, Sir Dominic, makakapasok ang jablo. Kasi yun lang naman ang inaantay ng jablo. Alin? Idle time. Pag may idle time ka sa buhay mo, kapag sobrang haba ng idle time mo, team focus, I'm telling you, lalamunin ka ng buhay ng jablo. Magugulat ka na lang when you wake up in the morning, hindi na ang utak mo wala na sa commitment mo. Sasabihin mo ngayon, sige, ano naman total, marami namang pagkakataon, ito na lang muna ang gawin ko. You see, yung commitment mo ngayon naging secondary. Wala ka na ngayon. You are not marching towards your commitment na. Hindi ka na ngayon papunta sa commitment mo, kundi palihis ka na ngayon sa commitment mo. Amen. Kaya yan yung sinasabi ko. Kaya ako to binrought up sa inyo, team focus. Kasi yan yung sabi ng verse natin. Tingnan nyo. Kung may ipapalaki mo sa screen natin, Sir Joshua. Tingnan nyo, sabi ng verse natin, Psalms 37, verse number 7. The first word is rest. Okay? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Now, that verse emphasizes that you've got to be still before the Lord. Be still before the Lord.
It means kailangan dapat diyan ka lang at hayaan mong manguna ang Diyos sa buhay mo. Okay? Manguna ang Diyos sa buhay mo. Now, this phrase emphasizes the importance of remaining calm and trusting in God's sovereignty. Okay? Yung phrase na yan, team focus, makinig kayo na maigi. Yan ay ine-emphasize niyan. Rest patiently, okay? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Ito yung pag-i-emphasize dito ng verse na ito, na manatili kang kalmado at hayaan mo yung pagiging sovereign ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yan ang sinasabi because even in challenging circumstances, Sir Dom, ganyan ang sakit ng maraming teenagers ngayon. Amen. Kapag nahihirapan na, switch agad. Kapag mahirap na to, switch, bang! Parang sa exam nung midterm. Nahirapan, switch agad. Bagamat nag-review, nahirapan, switch, cheating. Tangkaw. Boss. Alt-tab sa mga nasa virtual. Alt-tab, palit Windows. Dual screen, pindot sa 3 dot. Di ba? Bakit ganun? Kasi bagamat sa kabila ng lahat, if you lack knowledge, if you lack wisdom, let him ask of God. Pag tinanong mo yung isang estudyante, sinabi niya yan, ginawa niya yan. Nahirapan. Naging challenging ngayon. Pagtingin niya, kinabisado, pagtingin, nag-rumble dun sa test paper, ala ka, aray ko po. Pagtingin mo gano'n, iba na. So ano ngayon nangyari? Switch, pang. Hindi mo inantay na, okay, sige. Antayin ko na lang Panginoon bumalik bago ako sumagot. Hindi ka na gano'n eh. Hindi ka na nag-antay ng gustong mangyari ng Diyos para sa'yo. Ano ngayon ang ginawa mo? Pinangunahan mo ngayon ng Diyos. Amen. Pinangunahan mo yung plano niya para sa'yo. Pero ang sabi ng Bible, rest in the Lord and wait patiently for Him. Relax, be calm, be still. Be still. Hayaan mo na ang Diyos ang manguna sa'yo. Huwag kang papayag. Team focus, ito yan. Huwag kang papayag na may mas mauna pa sa'yo para sa plano ng Diyos. Mas mauna pa yung plano mo para sa plano ng Diyos. Kaya nga, tinan nyo, sabi niyan, be still and trust God's sovereignty sa buhay mo. Kasi nagbitaw ka na ng commitment, Sir Dom, di ba? Nagbitaw ka na ng commitment. Ngayon, it seems like impossible for you to accomplish that commitment. Pero katulad nung sinabi ko sa inyo before, commitment is meant to be accomplished. Kailangan ma-accomplish yan. Kailangan magkaroon ng resulta yan. Kasi kapag hindi nagkaroon ng resulta yan, sayang yan. Now, as you march towards your commitment, para maging professional ka, hayaan mo yung sovereignty ng Diyos ang manguna sa'yo. Tingnan nyo. Even, sabi ko sa inyo, even in circumstances, di ba, Sir Dom? Even in circumstances, ano nangyayari? Shoutout sa mga nag-aaral sa labas. Shoutout sa inyo. Alam ko iba ang laban ninyo sa laban namin eh. Ang laban namin dito, being passive kasi laki na kami ng simbahan eh. Amen. Being passive towards everything, yan ang laban namin. Sa inyo, yung mga nasa labas, na pwede pa kayong harangan or pwede pa kayong maligaw pag may nakita kayong mga bagay na yan. Iba-iba tayo ng laban. I really understand that. Pero, iisa lang ang tawag dyan. Those are hindrances towards your commitment. Na nagbitaw ka ng commitment, okay, I will involve, I will ganito, I will ganyan. Ano ba ang commitment mo sa Panginoon? Binitawan mo yan. Now, huwag mong asahan na walang laban yan. May laban yan. May circumstances kang masasalubong, may hindrances kang makikita. Now, pero kapag yan ay nagpakita sa'yo, be professional. Be professional. Parang ano yan, Sir Dominic eh. Si Pastor Ray kasi may mga kaibigan siya sa States na, let's say, may mga millionaires na nagkakaroon na siya ng mga kaibigan, may mga kaibigan siya gano'n. Hindi porket nalugi, sarado ka kagad. Di ba? Sa isang company, hindi porket nalugi ka sa isang, ano bang tawag doon, sa isang parang, may mga tawag dyan eh, yung mga kailangan mong i-close na deal, di ba? Hindi porket na natalo ka doon or na hindi na-accept, hindi mo na-close yung deal na yon, isasara mo na kaagad yung kumpanya mo. Sarado na tayo. Hindi ko na ha? Bidding. Sa mga bidding na hindi porket natalo ka doon. Okay, sige, close na yung company. Hindi pwedeng ganun. May another deal pa eh. Pwede ka pang mag-proceed to the next deal. So that's being professional. 'Di ba? Parang
Parang sa lahat ng ginagawa natin, be professional. Hindi porket hindi mo nakuha yung gusto mo. Diba? Marami makaka-relate dito. Oh, young people, hindi porket di ka nabilhan ng magulang na gusto mo, magdadabog-dabog ka dyan. Oh, magtatantrums, ano ka, 5 years old? Hindi porket di ka nabilhan ng latest na gadgets ngayon, magdadabog-dabog ka na. Bakit po yung pinapanood ko ngayon na pinapalo ko? Paluin kita Oh. Hindi porket nabilang ka, hindi mo nakuha yung gusto mo. Ala, magdadabog-dabog ka dyan. Magre-rebelde ka. Doon na lang ako sa kaibigan ko matutulog. Wow. Ang bihira. Akalain mo, pati bahay, inabando na mo na. Diba? Hindi ganon. Hindi porket hindi mo nakuha yung gusto mo, magpapakita ka na hindi magandang attitude. Amen. Bakit? Normal yan na may mangyayaring ganyan sa buhay mo, Team Focus. As you march towards your commitment, ayaw ng Diablo na mapunta ka kaagad sa commitment mo. Kaya anong gagawin ng Diablo? Haharangan ka niya. Now, kapag inaharang mo niya, hindi mo naman pwede, ito kasi Diablo talaga Diablo nga siya Oh. Trabaho niya yan. Huwag mong agawan. Oh. Wag mo. Diablo nga. Oh. Anong gusto mong gawin ng Diablo? Yung maayos? Hindi nga, pwede nga. Oh. Diablo nga siya Oh, ngayon, Diablo nga ayo. Diablo. Oh, bayaan mo ang Diablo gawin yung gusto niyang gawin. Ang pinakamaganda, be professional towards your commitment. Sa commitment mo, relax ka lang. Huwag mong mamadaliin. Amen. You take it step by step. Sabi ko nga, that shows professionalism. Yung hindi ka nagmamadali papunta sa commitment mo. May proseso ang commitment Yes, sir. May proseso. Kaya nga sabi ko sa Baptist Lunch, kung talaga nakikinig kayo, Team Focus, di ba? Kung talaga nakikinig kayo sa Baptist Lunch, ano sabi ko? You've got to enjoy the results of the process of your commitment every day. Hindi yan post-dated check na doon mo palang makukuha. Okay, December 31, doon ko palang i-enjoy yung commitment. Late ka na, boy. Wala na. Huli ka na. Marami nang nagawa ang Diablo sa'yo. Amen. No. Ngayon, as you march towards it, may humarang dyan, be professional. Hayaan mong Diyos kumilos dyan. Yes, sir. Wag mong uunahan na, okay, humarang yung Diablo. Panginoon, ako na bahala dito. Wow, ang galing. Nakita mo yung Diablo humarang. Up. Mukhang puro ka na soul winning puro ka na church Maaga pasok mo bukas, pero Thursday, uma-attend ka talaga sa studio. Teka lang. Eto muna ako, sa harang muna ako. Huwag mo sabihin, sige Panginoon, humarang yung Diablo. Tabi ka muna, Lord, banatan ko lang to. Hindi. Lakas pa siya. Ang tibay mo. Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun kahit ano pang, sabi ko nga straight A's ka, sige, pero pagdating sa Diablo, bagsak ka. Sasabihin ko bibigyan ka ng F ng Diablo. Pag yan ay binilugan na ng Diablo at F ang nasa loob ng bilog, you failed. You already failed. Yan ang tatandaan mo, Team Focus. Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, you've got to be professional by staying calm even circumstances appears in your life, Team Focus. Stay calm and trust God's sovereignty. Yung kapangyarihan ng Diyos, Sir Dominic, alam mo, yan ang nakakalimutan ng maraming Team Focus ngayon. Yung nakakalimutan nila na, ito na. Okay, humarang na. Wala na, suko na ako. Hindi yan ang pagiging professional. Come on. Hindi yan ang pagiging professional. Alam nyo, I can still remember, meron ako napanood, Sir Dom. Since na marching is parang nalilink natin yan sa sundalo, no, sa military. Alam mo ba, may napanood ako isang, hindi dito isang academy, pero hindi dito sa bansa natin. Na on the formation, during the formation, pero according to stories of some cavaliers natin dito sa PMA, ganun din naman ang ginagawa nila. May nagko-collapse yan. Bakit? Siyempre, nandyan yung fatigue, napapagod ka, lahat. Nagko-collapse yan. Pero makikita mo dyan, walang magpapanik dyan sa linya. Walang parang balikatan dyan anong may nag-collapse. Sir Conrad, nag-collapse! Walang Kaya minsan, imbis na isa lang yung nag-collapse, 3 na yung hinimatay natakot Di ba? Pero makikita mo yung professionalism nila. Alam mo ang gagawin lang nila? Okay, nag-collapse yan. Bang, natumba. Ang arte, patay agad. De, joke lang. Di ba? Nag-collapse yan. Nandiyan dyan na, nakahiga na sa ground. Itatabi yan, Sir Dom. Alam mo ang susunod na gagawin? Mag-move 1 step agad.
as if like parang walang nangyari. That's being professional. Alam nyo ba yan, Team Focus? Karamihan ngayon sa atin, pag umarang na ang Diablo, sabi ng Diablo, taran! Pag umarang na ang Diablo, ala, panic na yan. Yes, sir. Wala, ano nang gagawin ko? Parang walang, sabi nga ng ating mahal na pastor, parang walang narinig na salita ng Diyos. Lumingon sa kaliwa, walang kakampi. Lumingon sa kanan, wala. Paglingon sa likod, wala. Sabi niya, okay, Diablo, shake hands. Nakipagkampi pa. Kamusta ka? Halina't magsaya. Wala na, kumanta pa ng ganun. Naglakad, for well we dwelling. Wala na. Nagkagano. Ang masaklap na nag-action, in unity we dwell in unity. May kamayan sila eh. Boom! Boom! May kamayan pa sila eh, di ba? May handshake pa. Yan ang problema ng maraming kabataan. And sasabihin ko sa inyo, Team Focus, hindi yan patungkol sa pagiging professional sa commitment mo. You should stay calm and trust God's sovereignty. Hayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Yes, sir. Tandaan yan, Team Focus. You've got to realize that. Hayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang maging Diyos sa Diyos. Hindi pwede yun. Lugi ka doon. Pag naging Diyos ka, paano ka mag-pray nun? Dakilang me? Sangalan ko at sangalan mo. Hindi rin siya humble, eh. Ganon ka na manalangin? Hindi pwede yun, Team Focus. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang pagmamarch towards your commitment. Amen. Be professional. Follow the pattern. According to the verse, rest in the Lord and wait patiently for Him. May gusto kayo dagdag, Sir Yes, Dom? sir. Ito yung Team Focus. I-connect ko lang sa sinabi ni Sir Maki. Alam niyo, Team Focus, pwede natin tratuhin yan na as part ang training natin sa buhay natin. At tulad na lang nung napag-usapan natin last week, yung mga sundalo na yun, araw-araw silang nagtitraining just to improve themselves towards their goal. Ganon din tayo, Team Focus. Yung everyday na naranasan natin, sabi nga ni Sir Maki, pag may dumating na hindrance, baka yung hindrance na yun, part pa rin yun ng training natin. Di ba? And tandaan yung Team Focus, yung commitment, hindi yan one-time effort. Team Focus, hindi yan one-time effort na pag kinumit mo, gusto ko maging, Panginoon, gagawin ko to, gusto ko maging ganito. Hindi yung isang araw mo lang gagawin tapos kakalimutan mo na. Diba? Hindi yan Team Focus eh. Day to day yan. Isipin nyo, daily grind. Yun. Gusto kong gamitin. Daily grind. Diyan nalalabas yung word na yun. Kasi yung daily grind na iniisip natin, iba eh. Iniisip natin, grind sa laro. Diba? Pero isipin natin, Team Focus, yung grind sa buhay, yan yun, Team Focus, yung sinasabi natin dito sa topic natin at marching towards your commitment. Grinding, everyday, araw-araw, meron kang mapapala diyan diyan sa training na yan, diyan sa professionalism na yan. Sabi nga ni Sir Maki kanina, ipagpasa Diyos natin pag merong ganyan. Pag hindi mo kaya, hindi porket na hindi mo na kaya, magi-give up ka na. No, Team Focus, it's the part of your training. Kasi pag nalampasan mo yan, pag nalampasan mo yung obstacle na yan, Team Focus, diyan na makikita sa ating Team Focus na mag-i-improve ka. At magiging mas professional ka pa sa magiging sa magiging plano mo, sa magiging commitment mo. Kasi sinabi nga, naalala ko yung tinuturo sa pulpito ni Pastor, madali lang magsimula ng commitment. Ulitin ko lang, naalala ko yung sinabi ni Pastor, madali lang magsimula ng commitment. Ang tanong, kaya mo bang tapusin? Diba, Team Focus? Yan ang maraming ngayon, Team Focus eh. Marami sa atin, simula lang ng Team Focus ng commitment, madali lang magsimula ng commitment, pero hindi natin kayang tapusin. Bakit? Tulad na ng sinabi ni Sir Maki, pag mayroon kang nakitang roadblock or stumbling block or Roblox. obstacle. Roblox. Okay. Pag may nakita ang hindrance dyan, magigibag pa kagad. Susuko ka agad, Team Focus. Ang tanong, Team Focus, meron bang discipline doon? Are we showing discipline and professionalism by giving up? Kasi nakita lang natin, ay, nasimulan ko na to, di ko kaya. Bago na lang ulit. Yeah. No, Team Focus, hindi. Sabi nga last week, consistent. Yan, consistency is key para magkaroon ka ng success at maabot mo yung commitment mo. Diba? Yan ang problema sa ating Team Focus. Wala tayong professionalism, wala tayong disiplina. Kaya anong nangyayari? Give up ka na lang.
Oh, sabi nga, naalala ko ulitin ko lang yung sinabi ni Pastor noon, madali lang magsimula ng commitment. Ang problema lang, ang tanong, kaya mo bang tapusin? Yan. Kaya yun po yung gusto ko idagdag, Sir Manny. Yeah, kaya yan yung tatandaan niya, team focus, sabi ko, hindi talaga kakasya ito eh. Well, anyways, hindi natin ito mamadaliin, no? Alam nyo, team focus, ang pinakamaganda yung meron kayong matutunan. And this is reality ng buhay ninyo. Bilang isang kabataan, ito ang realidad ng buhay ninyo. Aminin nyo man sa hindi. Sabi ko nga wala namang problema sabi ko sa Baptist Lunch kanina, Sir Dom, di ba? Wala namang problema kung mas matalino ka sa akin, tatanggapin ko yon. Pero kung mas matalino ka talaga, siguraduhin, kasi hindi ka naman, ito lang naman ang sasabihin ko, hindi naman tayo tatalino sa salita ng Diyos eh. It is already settled in heaven. So kung mas matalino ka dito, saan ka galing? Alien? Sige nga, kung matalino ka, sagutin mo yung tanong ko. Di ba? Saan ka galing? Yun ang tanong ko. It is already settled in heaven. Where did you come from? Yan ano. Di ba? Kung tama yun, man became a living soul when God breathed into his nostrils the breath of life. So saan ka galing? Ethiopian snake fart? Doon ka galing. Well, anyways, di ba? Yan nga sinasabi ko. Wala namang masama. Team focus kung hindi ikaw yung tinutukoy ko. Sabi ko nga sa Baptist Lunch kanina, kung hindi mo ginagawa yung mga nasabi namin, praise the Lord for you. Diba? Purihin ang pangalan mo. Diba? Maganda. Dakila ang Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan. Pero if you will be honest sa sarili mo, alam mo that there will come a time na gusto mo nang mapangunahan yung gusto mong, yung commitment mo. Bakit? Sabi ko nga sa'yo, halos dumating ka na sa point na gusto mo nang patabihin yung Diyos eh. Gusto mo, imbis na Diyos ang magsasabi sa'yo na, nak, itabi mo ako na. Sabi mo, Lord, tabi, ako na. Ikaw na yung gumanon. So ano ngayon ang expectation mo ngayon yan? Sa dulo, you thought na makukuha mo yung commitment mo. Pero hindi. That's not how you march towards your commitment. Bilang isang kabataan, you rest in the Lord and wait patiently for Him. Hindi naman ibig sabihin ito na busy ang Diyos para sa iyo eh. No. Kaya sinabing wait patiently for Him kasi gustong makita ng Diyos sa atin that we are willing to surrender everything and let God take control of everything. Kasi yan, lalo na sa inyo mga kabataan, sabi nga natin sa kabataan talagang sagaran yan. Wala yung pinipili, talagang taya pati pato pagdating sa lahat na pwede ibinibigay nyo lahat. And there's nothing wrong with that sana. Kaso ang nagiging problema, natatanggal ninyo ang Diyos sa picture ng buhay ninyo. Which is dapat hindi mangyayari. Lalo na sa inyong mga merong binitawang commitment, it is not impossible na ma-accomplish mo ang commitment mo. Ngayong year of commitment, you march towards your commitment by being professional and trust God's sovereignty sa buhay mo. Sabi ko nga, sino ang makakatalo sa sovereignty ng Diyos? Sino? Di ba? Ngayon, alam nyo naman kung anong usapin ngayon, kung gaano kainit ang usaping pambansa natin ngayon. Yung sovereignty ng bansa natin biglang nawala, sabi nila. Hindi tayo makikiano dyan, mababan na naman yung Facebook natin. Hindi tayo makikigulo sa kanila. Di ba? But, kayo, makikita nyo, bakit? Kasi ganun dapat kilalanin pag sinabi nating sovereignty. Walang makakatalo. Ngayon, tinan nyo, sa bansa natin, sabi nila, natalo. Ngayon, isipin nyo sovereignty ng Diyos. Sino ang kayang tumalo sa sovereignty ng Diyos? Wala. Omniscient ba sila? Omnipresent ba sila? Wala. All-powerful ba sila? Wala naman eh. Hindi naman sila ganon. So, sino lang makakakaya ng ganon? Diyos lang. Amen. Na kung Diyos lang makagawa, nung pagkatiwalaan mo siya as you march towards your commitment, that shows professionalism. Amen. That shows being disciplined, team focus. Huwag yung mangunguna ka. Huwag yung pag nakita mo nang hindi mo na kaya, magpasakop ka na. Amen. Magpasakop ka na. Huwag mo na sabihin, wait. Stop. Wait lang. Tapos ang dami mo pang sasabihin, justification. Di ba? Ang dami mong sasabihin pa. Talo ka na nga.
Wala na nga. May harang na nga. Hindi mo nakakayang itulak yan. Oh, ikaw pa galit. Oh, ngayon, hayaan mong manguna ang Diyos sa buhay mo. You trust God's sovereignty para hindi sa'yo mangyari yung susunod na verse, yung susunod sa verse na yan. O yung next part ng verse na yan. Next week na natin yan tutuloy. Okay? Kaya I do believe na ang bawat isa, Biten, tuloy na natin. Huwag na. Okay, yan ang tatandaan nyo. Team focus. Okay? Team focus. Makinig na maigi. Sa lahat ng pinag-aralan natin, ang lagi nyo itatak sa isip nyo, as you march towards your commitment, ang ilagay nyo sa isip nyo, disiplinado ako at professional ako. Hindi masama. Sir, paano tatawagin professional? Public school lang ako nag-aaral. Walang problema kung saan ka na hindi usapin dito. Sabi ko nga, being professional, hindi kailangan na mataas ang pinag-aralan mo. Yung maging seryoso ka sa ginagawa mo, yan ang pagiging professional. Kasi kapag seryoso ka sa ginagawa mo, you will not act outside your profession. Sabi nga ng ating mahal na pastor sa aming mga full-time staff kapag full-time staff ka, yan ang profession mo. Huwag kang mag-act ng hindi pang full-time. Diba? Ganyan, yan ang tinuturo sa atin ng ating mahal na pastor. Ngayon, team focus ka. Better act as a team focus. Mature as a team focus. Be professional as a team focus. Pag nag-act ka beyond your team focus age, that's not professionalism. Huwag mo sabihin, advance kasi ako mag-isip Yung nagsabing advance mag-isip, anong klaseng tao yon? Dick. Diba? So ano ka pag sinabi mong advance ka mag-isip? Ikaw na magsabi niyan. Baka may lupain ka rin sa Antipolo. Ganun ka kayaman. Diba? Kaya, team focus, yan ang tatandaan ninyo. Stay professional, stay disciplined as you march towards your commitment. Next week, get excited. Meron tayong pag-usapan. Sir Dominic, may gusto ka pang sabihin? Sir, alam mo, team focus, yung pag-abot natin sa ating commitment, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Maki, maabot lang natin yan with discipline and professionalism. And of course, yung huling part na sinabi ni Sir Maki, sa pagtiwala rin natin sa sovereignty ng Diyos sa buhay natin. Kaya without them, team focus, walang kwenta. Magugulat ka lang ng team focus. Gusto ko lang dagdag team focus. Tandaan nyo team focus sa buhay natin, lalo na buhay natin bilang isang Kristiyano. Grabing potential. Makikita mo pag yung usap sa imagination mo pa lang, makikita mo na marami kang maaabot. Okay? Sa isip mo lang, marami ka nang ma-imagine na pwede mong maabot. Imagine mo na lang team focus, pag kinumit mo talaga at meron kang discipline, professionalism, na gawin yun. And ma-imagine mo lang pagdating sa future, you will thank God na ginawa mo talaga yung commitment mo. Yes. Tama. Kaya, yun sir. Yeah, kaya again, team focus, I hope you learned something. Kaya tatandaan nyo, team focus. Boy, shoutout! Pasok! Mapagpalang gabi, team focus! Amen, amen. Welcome back, Brother JJ. Ano ka pala? Pambira, ang tagal mong nawala. Tagal mo nawala. Di ka nagpapaalam sa akin. Grabe ka naman. Ikaw na nga nag-iwan. Ako pa magpapaalam sa'yo. Di halata, di ba? Anyways, magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nanonood, syempre dito sa live, sa Facebook Live, Hello and po. ganoon din sa Google Meet. Magandang gabi sa ating lahat. And syempre, nandito tayo muli para mag-shoutout. Tama ba? Shout out! Tama Yes, ba? sir. Sige. Okay lang. Mauna na ako, ha? Okay na, handa ka na. Kasi Okay na. Sige, ikaw na. dito ako ngayon, Ikaw na. Ayan. Sige, una tayo mag-shoutout mula sa Team Focus. Ay, ito yung mga kasamahan natin nag-send ng mga pictures. Si Rian Marie, si Rayan, si Ma'am Hana. Ganun din mula sa station ng Villamor, Pasay West. Ayan, ganun kay Ruth, kay Hannah Kim, kay Princess, kay Rika May, kay Rejoice. Tama ba? Rejoice. Arian Joy, Queenie May, kay John Joseph, and kay Sir Ruben Obidos. Yan, shoutout po Yan, Sir Ruben. napakaganda Ganun din naman, po. shoutout din sa ating mga bisita na kasama ngayong gabi. Amen, amen. Yan, mula ito sa Southeast Border. Yan, from Pag-asa Station, dyan sa Agdon Station. Meron silang 3 first-time visitors. 3. Po, salamat po. Yan. Salamat po. Yan, nakalagay nga. Salamat po. Ganun din naman mula sa area ng Makati Central, mula sa station ng Aranay. Yes. No? Aranay Station. Aranay. Andiyan Tama ka na. Sorry. Andiyan sila sa Google Meet. Nakita ko kanina. kanina, Kay Brother, pangalan nun, Brother Joe. Yan, Brother Joe. Brother Joe. Meron isang first-time visitor. Brother eh, Jonard. si Brother Mark
Mark Yan. Adrian. Ganun din naman sa same area, Makati Central. Sa Palar Station, meron silang dalawang bisita, si Lance Sanchez and si Jefferson Regua. Yan. Shoutout po sa inyo lahat, mga bisita na kasama natin. Kung di ako nagkakamali, ilan sila? 1, 2, 3. Ang galing ko. 1, 2, 3. Okay. At yung iba po nagsend ng picture din dito sa, at nandito po sila ngayon sa Google Meet. Ayan yun nga sabi kanina ni Sir Steven. Yan si Jonard. Sir Jonard. Okay. Joe. Sa Sir pang Joe. Jonard. Sir Joe. Sorry sir. Si Ate Sharon, nandun po siya. Si Jasmine, si Lexus, si Jero, ayan. Si Marie, si Kenji, si Bernadette, si Chanel, si Jaika, si Christine, si James, si John Michael Calar. Sino to? Ako sa Nag-send po siya dito. Yan, si John, Pag-release yan. Ayan, si nakita John niyo po sila Kilay. sa Google Meet. Andiyan po siya sa Google Meet ngayon. Si Sir John Kilayco, andiyan rin po siya. Si Justin, si Nina, si Rean, si Rian, si Rog, si Sheila May, si Trisha, at si Valerie. Andiyan po sila Ayan. sa Google Meet ngayon. Ayan, meron Amen. nag-send sa akin mga pahabol na shoutout Yes. mula sa area ng Pasig. Sa South Side, meron silang 15 sila doon sa attendance sila. Marami sila. Amen. Nandun daw sila sa Google Pakilakihan nga ang Google. Nasa Google. Google Meet. Yun o. Nasaan Yan, yung Southside? sa Gusto ko makita yung Southside, Southside. 15. Kinila Meron Angela. sila. Nasaan? Meron silang 15. Kaway-kaway nga kayo. Asan Gang sila? sign, gang sign. Ay, hindi. Joke lang. Kumalma ka. Bawal pala. Hindi. 15. Sige, sir. Nasaan sila? Nasaan? Yun. Kumakaway sila. Ayan. Yan. Pin mo nga, sir. Ito yung mga pangalan nila, si Patrice, si Zakaria, 15 nga. si Tatlo lang yan, Steve. Niloloko mo ako. Sino nagsendi? 15 po dito, Kenneth Rod Pasig. Sila ba yan? Rod. Hindi ata sila Hindi, yun ba eh. yan? Nakikaway lang yan. Huwag kasi kayo kaway. Nasa Google Meet kami, kuya. Saan kayo? Yan. Basta nandyan sila. Yan. Iyan na muna Marami natin. sila. Yung mga stations natin. Yan. Muna yung sa Pag-asa Station. Top left namin. Yan. Yung. Yan. Pag-asa Station. Yan. Kaway-kaway sa Agdon Residence. Hello po sa inyong lahat. Yan. Next. Sino pa yung mga stations natin dyan? Meron ba Yun, tayong stations sa Sir Wang? Yun. Meron ba tayong station, sir? Nasaan yung station natin? Central South. Naka-off cam? Nandiyan sila kanina, Pinagbuklod Station. Yan, naka-off cam po kayo sa Pinagbuklod Station. Yan, may nagbukod na kayo. Sige. Yung iba naman, yung iba. Yan. Yung Southside pala sa account daw ni Sir Dennis. Sa account ni Sir Dennis. Diba? Yan. Sa South Central Family. Yan. Yan. Shout out sa inyo. Walay. Yan. Amen. Thank you. And, sino pa yung mga station? Shout out kay Sir Ruben. Alam ko si Sir Ruben nasa ano to eh. Sa office. Nasa office pa to eh. 4 a.m. pa to eh. Ayos. Grind. Yan ang grind. Sir Ruben. Grind na grind. Wala si Sir Ruben. Nasa si Sir Ruben Obidos. Grabe. Bira. Dating nga rin, Mga boss. picture sa lahat po na naiwanan ng kanyang mahal sa buhay. Guwapo git. Ay, kiramat sa iyo dyan, Sir Ruben. At sa... Yun, sir. Ayan na. Attention. Attention. Kaliwa sa right. Kaliwa sa right. Yan. Kaway-kaway na lang. Kaway-kaway sa mga nasa stations na lang. Kaway-kaway. Yan. Amen. Di na natin isa-isahin kasi marami ito eh. Tsaka wala rin yung hinahanap ni Joshua eh. Kaya ano natin. Uy. Ay, shoutout kay kay si Brother Nel Marata to eh. Yan. May mga kasama siya nakita ko eh. Yan. Nawala. Ano ba yan? Aray. Sige. Next. Ayan. Wow. Yan. Selfie. Hello, brother. Ayan. Yan. At sa mga kasama. Yung mga kasama mo, wag naman yung sinolo mo yung camera eh. Ayan. Yan. Shout out sa inyo. Shout out dyan. Meron ba isa yun, yung naka-green, yung may background na green? Wag niyo. Yan, yung may background na green. Yan. Sino yan? Yun! Shout out sa to. Ay! Saan yan? Yan yata yung kay Ma'am Chanel. Yan? Chanel. Kay Ma'am Chanel. Yan. Shout out sa inyo lahat dyan. Kaway-kaway At sa sa kabila, sino yung sa kabila? Kila John, kila Yan, Joe, yan, kay Brother Joe. Yan, shout out sa inyo dyan. Makati Central Family. Yung? Yan. Shout out sa inyo. Next.
Shoutout din pala sir, may dalawa pa daw Oh, bisita. nawawala. Central East Family. Galing kay Brother Jairo, si Angeline and si Princess. Yan. Nawawala talaga yung ano, yung kanilang ano. Anyways, yan, hindi ko alam kung sa atin or sa kanila kung yan talaga mga signal. But thank you for being with us. Ayun, nakikita ko na sila. Yan ba yung pinipin mo, Sir Joshua? Yun yung may Sa puti. baba. Sa baba. Sa baba. Sa baba nila, Arian. Yan. Yan. Binigyan mo yata yan eh. Sino to? Last Supper. Kaya sila Larry. Sila Larry. Villamor. Barbs! Magbukas ka, Barbs! Hindi, palagay ko sa atin, sa internet natin, kasi yan, You know? Kimi na tonic. Kala ko magaganon-ganon pa siya eh. Alright, yan. Anyways, kasi pag hindi natin sila pinipin, nag-on cam. Pero pag pinipin na natin sila, nag-off cam. Kaya ganyan na lang muna, kaway-kaway muna kayo ulit. Yan, sa lahat ng mga nasa Google Meet. Yan, palakpakan natin sila. Yan, palakpakan natin sila. Yan. Palakpak. Okay, so much for that. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nasa Team Focus na Facebook Live audience natin. Baka gusto nyo umusog, okay lang. Yan. Sardom kasi. Yan. At sa lahat ng mga nasa Google Meet natin kanina, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Thank you for being with us. And tuloy-tuloy lang, Team Focus, stay disciplined and stay professional when it comes to your commitment. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating programa, Staying Alive! God bless you all, brethren. Just yesterday I was so small. I've been learning new things as I grow. Some people say I'm getting so tall. Where did the little kid go? Inside and out, God is making me new. You may not see it happening till He is true. Little by little, I'm changing, I'm growing. Little by little, I hope that it's showing. I'm not who I'll be, I'm not who I was. I'm somewhere in the middle, but God is changing me, little by little. Sometimes it seems that I'm so far away from all I want someday to be. But His word says that He'll finish one day all that He started in me. I look at me and I don't understand, but God has a vision and God has a plan. Little by little, I'm changing, I'm growing. Little by little, I hope that it's showing. I'm not who I'll be, I'm not who I was. I'm somewhere in the middle, but God is changing me, little by little. Little by little, I'm changing, I'm growing. Little by little, I hope that it's showing. I'm not who I'll be, I'm not who I was. I'm somewhere in the middle, but God is changing me, little by little. God is changing me, little by little.